احساس میکنم در هر کنار و گوشه این شور Alam mo bang mayaman sa makulay na kultura at tradisyon ang bansang Iran na tinatawag ding Persia noon? Isa ito sa napaka-impluwensyang kultura na galing sa isang bansa. Maraming bagay sa mundo ang nanggaling sa Iran, kaya naman ito'y natatangi at pinapahalagahan ng buhos. Mapapatunayan natin ito sa pamamagitan ng kanilang mga nakaugalian na gawain, sining, paniniwala, wika at panitikan, kasuotan, pagkain at mga nakakabighaning pasyalan. Iba rin ang kanilang kalendaryo kaysa sa atin. May sarili silang kalendaryo na tinatawag na Jalali Calendar na batay sa obserbasyon sa pag-ikot ng mundo sa araw. Para naman sa kanilang kasuotan, ang pagsuot ng tsinelas o dampayi ay nagpapakita na pinapahalagahan nila ang personal na kalinisan. May mga tsinelas na nakatakda para sa loob at labas ng bahay at sa palikuran. Kaya naman, lahat ng palikuran sa Iranian hotels ay may nakahandang pares na tsinelas. Ang wika ng Iran ay Persian, na kilala rin bilang Farsi. Ito ay isang Indo-European na wika at ang opisyal na wika ng Iran, pati na rin ang sinasalita sa Afghanistan at Tajikistan. Ang Persian script ay batay sa Arabic script, ngunit may karagdagang mga titik at diacritical remarks. Ang Persian ay may mahaba at mayamang kasaysayang pampanitikan na may mga kapansin-pansing gawa kabilang ang mga tula ni Rumi at Hafez at ang epikong tula na Shahnameh Ferdowsi. Nandito tayo sa Tehran, o mas kilala bilang kapital ng Iran. Dito mo makikita ang mga makasasayang monumento at mga museo katulad ng Azadi Tower. Isa sa mga kultura na saksi dito ay ang mga lalaking naghahawak kamay o nagyayakapan sa publiko sapagkat ito'y normal lang. Hindi ito nagpapahiwatig ng homosexualidad bagkas ito'y palatandaan ng matatag na kapatiran o brotherhood at pagkakaisa. Ang syudad na ito ay tinatawag na Tabriz. Ito ay sikat dahil sa kanilang hinahandog na lokal o tradisyonal na mga handicrafts. Dito sa Tabriz ay karaniwang makikita ang mga lokal na mga candy o kung sa Ingles pa ay tinatawag ring confectionery. Maaari mo ring makita ang aming tradisyonal na pagkain katulad ng kufte Tabrizi. Likas sa Iranian ng ta'aruf o pagiging lubos na magalang. Mas binibigyan nila ng prioridad ang kanilang kapwa. Halimbawa ay lagi nilang pinapauna ang kanilang kasama na kumain o maglakad bago ang kanilang sarili. Nagsasabi rin sila ng salamat ng ilang beses sa mga taong ginawan sila ng mabuti. Bawal rin sa kanila ang mag-thumbs up sa mga matatanda dahil para sa kanila, ito ay kapareho ng middle finger na nangangahulugang kawalan ng respeto. Sa halip, ang ginagawa nila ay V sign or peace sign. Saka, habang kayo mga Pinoy nakagawian ninyo na magdiwang ng kaarawan sa mismong araw, ang mga Iranian naman ay ginagawa nila ito sa bisperas na araw. Ito naman ang Esfahan. Sikat ito dahil sa mga Perso-Islamic na mga arkitektura, kasama na rito ang Imam Mosque at Sheikh Lotfullah Mosque. Mayroon din dito ang mga makasaysayan na mga gusali, larawan at mga artepakto. Ang mga Iranian ay naniniwala sila na meron silang relihiyon ng estado na kinapapalooban ng mga hindi pangkaraniwang tao o mga Diyos at Diyosa. Sino nga ba ang pinakatanyag na pintor dito sa Iran? Siya ay kilala na si Abbas Rustamanian, na nagpapakita sa araw-araw na buhay ng mga Iranian at kanilang mga hinabing carpet na kilala sa mundo dahil sa puno nito ng kulay at kagila-gilas na mga disenyo. Nandito tayo ngayon sa Shiraz. Ito ang pinakamatanyag na syudad sa Iran. Dito mo makikita ang panulaan, panitikan at mga bulaklak. Kasama na rito ang mga pagkain.
Mahigpit na ipinagbabawal sa bansang Iran ang mga inuming nakakalasing. Bawal silang uminom o lumikha ng mga ito. Ngunit, mayroon namang nabibiling kasing lasa ng mga inuming ito. Ang mga pangunahing pagkain ng Iran ay mga kombinasyon ng kanin at karne, manok, isda at sibuyas, gulay, nuwes at mga yerba. Upang makamit ang isang balansiyadong lasa na lubos na mahalaga sa lutuing Iran, ginagamit ang advieh, isang halo ng mga yerba at panimpla sa ilang mga ulam. Ang Shahnameh ay kabilang sa pinakadakilang gawa ng panitikan sa daigdig na tinatawag na The National Epic of Persia. Isinulat ito sa pagitan ng 980 at 10,010 CE. Ito ay isang epikong tula na nahahati sa 3 bahagi at nagbibigay ng makasaysayang ulat ng Iran. Marami pa ring mga panitikan na tumutukoy sa Iran, katulad ng Censoring an Iranian Love Story, The Blind Owl, A Teaspoon of Earth and Sea, at Reading Lolita in Tehran. Para naman sa mga katangian na kanilang panitikan, ang klasikal na panitikan ng Persia ay ginawa halos lahat sa ilalim ng patronage ng hari, kung saan ang dalas ng panegyric na taludtod. Ang isang impluwensya ng hindi bababa sa pantay ng lakas ay ang relihiyon, at sa partikular na Sufism, na nagbibigay inspirasyon sa napakataas na proporsyon ng mystikal na tula. Ang klasikal na tulang Persyano ay laging magkakatugma. نصیبا چون او دگر شهری یافت کز آباد کردن جهان شاد کرد جهانی به نیکی از اون یاد کرد